saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Napapaluwas. I think it's highly irregular that the DPWH 3.5 cannot trillion. explain why there are some districts that have 5 to 10 times the budget per capita of other districts. Pasok natin to. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita. Sino yan? Si Jose Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalita yun na rin, na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomalies. Yeah. Region na may mahigit 272 billion at NCR na may mahigit 231 billion. Sa mga distrito naman sa NCR, pinakamalaki ang sa Taguig City 1st District na umaabot ng halos 18.5 billion pesos. Pangalawa ang Quezon City 4th District na may mahigit 14 billion. Habang pangatlo ang Valenzuela City 1st District. Member of the opposition by again surrendering our sovereignty to a foreign entity. Yeah. And the PDP is willing to extend all the assistance within its power to do. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi po nagno-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Hanapin nyo lang sa YouTube. Search nyo po si Kuya Goods at lalabas na po yan. Eto. Nako po, may post na ho si Congressman Leandro Libiste patungkol dito. Ang sabi niya, ito babasahin natin para magkaalabasan na. Kasi itinatanggi ho nito ni Boy Paos na natanong dito, nasa na yung Vince Dizon ng September? Post niya sa kanyang page. Tumawag kay Jose Cabral para ipibigay sa akin ang mga files. In the spirit of transparency, kung hindi aamin itong si Dizon, si Vice Secretary Vince, na pinibigay niya sa akin ang mga authentic na file na ito, mapipilitan ng pangalanan ang mga taong kinausap. Ako mausap sa akin upang huwag itong ilabas na maari sila rin ang pumigil kay Sec Vince na kumpirmahin ang authenticity ng mga files. Naku, laglaga na ito. Diba? Ay, Diyos mio. Kala ko Baboy Paos gusto nyo ng transparency. Bakit parang ito na nilalabas na para malaman ng taong bayan kung sino ang mga dumurobo sa kaban ng bayan. Ngayon parang tumatanggi ata kayo. Ano yan? Niloloko nyo lang ang tao? Nagpapabida-bida kayo para sa tatakbo kayong senador, presidente, vice president? Tigilan nyo kami. Ito si Jensi ang dapat mong tulungan. Ito si Congressman Libiste. Dahil ito ilalabas na. Tapos, may drama kayo. Wala kang alam kung mari. Di umano. Masaklap. Ilalaglag mo si Kong Libiste. Lalabas ang mga katotohanan dyan Bakit? Andyan yung call, yung tawag, yung yung record ng usapan. Lalabas yan. September. Huwag kang sinungaling, Boy Paos. Ito na Kong Libiste Tutulungan nyo na lang. Transparency, ika nga sabi ng boss mo na panggulo. Ay, nangyari. Pasok natin dito. At marami pang balita ngayon. Pinukini Batangas Representative Leandro Leviste ang sistema po ng insertions sa National Expenditure Program ng bawat congressman na nagkakahalaga po ng 150 million pesos. Grabe. Dito po sa 2026 National Budget. Vic Sumintak sa balita. Hindi ako
sinungaling. Nagpasabog ng panibagong bomba si Batangas Representative Leandro Leviste sa sikretong sistema ng budget insertions ng bawat district representative kasama ang mga party list groups. Sinabi ni Leviste na lingid sa kaalaman ng publiko sa umpisa pa lamang ng pagbuo ng proposed national budget sa pamamagitan ng National Expenditure Program, mayroon ng insertions ang bawat kongresista. Ayon kay Leviste, bago buuin ng Malacanang sa pamamagitan ng Department of Budget and Management o DBM ang National Expenditure Program o NEP na isusumite sa Kongreso na siyang proposed national budget kada taon na nagbibigay na ng budget insertions ang bawat kongresista. Inihayag ni Leviste itong 2026 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos na nakatakdang ratipikahan sa Lunes, December 29, 2025. Ang Bicameral Conference Committee report ay nasingitan na ito ng tig 150 million pesos na pet projects sa ilalim ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng bawat congressional district representative kasama ang mga party list groups. This is a Viber group chat. June 10, before the NEP was submitted. Good afternoon, Chiefs. Please be reminded of the submission of hard and soft projects for fiscal year 2026. Official email address for submission of regular BIP. appropriationscommittee.committee@house.gov.ph. 150M infra for district rep, 160M infra for party list rep, 30M soft for district and party list rep. Please email in Excel file and with attached e-signature. And on the right are the forms that are filled up. To a normal person, this is totally expected that people insert projects into the NEP. But as I played a while ago, the claim is that hindi nagsasubmit ang congressman sa NEP. Kaya gusto ko lang pong linawin, hindi ako sinungaling. Ang magsasabi na ang congressman ay hindi nag-i-insert ng project sa NEP pa lang bago pa ang GAB ang nagsisinungaling. May at least 150 million pesos DPWH budget insertion para sa bawat congressman. Dahil dito hinamon ni Leviste ang kanyang mga kapwa kongresista na ilahad sa publiko kung saan gagamitin ang ipinasok sa National Expenditure Program na tig 150 million pesos para maging totoong transparent at walang itinatago sa 2026 proposed national budget. Ang House, pati ang DPWH ay may datos sa request ng bawat isa at kung ano man ang lumalabas sa NEP na nanggaling sa kanila. Kaya ang punto ko lang po, wag natin i-deny na may mga projects sa NEP na sinubmit ng mga congressman. Gusto kong malaman ng publiko sana ano yung 150M na sinubmit ng bawat miyembro ng Kongreso. Yan ang totoong tao. Yan ang totoong leader. Ayaw ng korupsyon. Diba? Grabe. Wala pang wala pang BICAM yan ha. Nasa NEP pa lang yan. Oo, National Expenditure. Naipasok na. Kaya nga ang sabi ni Senator Robin Padilla sa kanyang post, post niya naman ito sa kanyang page, mga kababayan ko, kung ganito ang Kamara at Senado nyo, turuan at pabidabidahan, isarado na natin ito para sa katamikan ng lahat bago pa kami magsabungin at tuluyang maligaw ang issue ng flood control. Ayan na. Kasi nalilihis na din talaga ang issue ng flood control. Buti nga, may mga taong ganito naglalabas ng katotohanan. Gusto nila transparency. Ang hamon, di ba ni Boy Paos, transparency. Yan ang utos ng kanyang amo. Bakit ngayon deny ka ng deny? Na hindi mo kilala at hindi mo kilala o wala kang binibigay na. Walang tawag, walang nihaniho, walang lalabas naman ang katotohanan dyan. Kaya sana, pag kayo ho ay nanunood ng mga gantong issue, huwag nyo pa rin aalisin
yung issue ng flood control. Bakit? Yan naman ang hinahanap ng taong bayan, yung transparency. Nilalabas lang ng mga galing na senador at kongresista na kagaya ni Leviste, ni Senador Marcoleta, asan ba ang direksyon ng flood control? Asan ang investigasyon? Ilan na nag-resign sa ICI? Di ba? Yan ang malaking katanungan eh. Niloloko nyo lang ang taong bayan. Itong mga nasa administrasyon. Wala kayong mga biruin mo, nakapasok na. O, anong gagawin nyo dyan? O, ibibito ba yan? Abangan natin. Kasi bago magkatapusan, kailangan nila maipasa yan. Ano mangyayari dyan? Agoy, aalamin natin yan mamaya. Baka mamaya, pasok pa rin sa panlasa ng panggulo at pirmahan. O, eto na. Pasok natin to. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita. Sino yan? Si Jose Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalita yun na rin, na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomalies. Yan. Maaari, kasi noong ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Makinig. hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutuko yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications. Opo. Di ba? Meron siyang IMS. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time, hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, Okay. Para pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, mahina ang signal. Yung coordinate, nasisira din Kaya pala, doon sa pag pinagkumpara mo yung MYPS program, at saka yung PCMA, mas accurate yung PCMA Ang naging discrepancy ng mga coordinates between 70 meters to 400 meters. Ang layo. Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon, pero halos yung mga ibang tanong, naitanong ko na, pero kukunti ang naisagot doon. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming naging problema Yung direksyon ko, napalitan. Gumamit na ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon para malaman ng katotohanan sa usaping ito. Ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Tama. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Isa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Wala Alam niyo yung iba dyan, kunwari lang. Para may masabi, mema. Para may masabi lang sila na hindi sila magnanakaw. Kagaya nung Pangulo. Di ba, minungkahin niya. ICI, papasok natin, mag-imbestiga. Yabang-yabang pa. Magpapasko sa kulungan. Ang yabang-yabang pa. Ano nangyari? Babagong taon na ho. Wala pa rin. Ngayon, lumalabas, etong si
Dizon, sinabing wala siyang ina-authenticate na dokumento. Hawak ni Kong Libiste. O kita mo, deniable. Nag-deny na. Sabi niyan sa balita, hindi tayo gumagawa kwento ha. Ay, pasok natin. Mahigit 60 pahina ng DPWH budget mula 2023 hanggang 2026 ang inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa kanyang social media page. Bahagi pa rin daw ito ng files na nakuha niya mula sa DPWH at kayumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. Sa mga rehiyon, pinakamalaki ang alokasyon ng Region 3 o Central Luzon na nasa halos 407 billion pesos. Grabe. Sumusunod ang Region 4A o Calabarzon na may halos 342 billion. Region 5 o Bicol Region na may mahigit 272 billion at NCR na may mahigit 231 billion. Sa mga distrito naman sa NCR, pinakamalaki ang sa Taguig City 1st District na umaabot ng halos 18.5 billion pesos. Pangalawa ang Quezon City 4th District na may mahigit 14 billion, habang pangatlo ang Valenzuela City 1st District na may halos 10 billion. Ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. Yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data, meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Napapaluwa siya. I think it's highly irregular that the DPWH 3.5 cannot trillion. explain why there are some districts that have 5 to 10 times the budget per capita of other districts, and why there is a correlation na nagkakataon yung distrito na may malaking budget ay distrito na maraming mga contractor. That in itself, in my opinion, is highly irregular. Sabi ni Leviste, dapat maimbestigahan ng ICI, Ombudsman Naku. at Anti-Money Laundering Council kung may koneksyon ang mga nagsulong sa mga proyekto sa mga contractor. Nauna na Naku po yung ICI na yan. Wala yan. Oo. Dapat yan mag-imbestiga si Senador Marcoleta. Oo, yan. Yan talagang paniniwalaan natin. Ha? Ay, posible bang managot itong mga nababanggit na may malalaking insertion? Ha? Malacanang, posibleng managot sa umano'y cover-up sa Cabral Files. Ano na, Pilipinas? Wala na ho tayong patutunguhan nito dahil nalihis na ng nalihis ang usapin. Oo. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Di ba, ang usapin flood control, nung lumabas itong hindi pa sigurado kung siya talaga yung nasa Baguio o yung babae. Di ba, lumawak ang usapin patungkol doon. Pagkatapos ito naman, lumalawak ang usapin patungkol dito sa mas maganda nga, nilalabas ulit, binabalik ulit ni Senador, ni Congressman Libiste. Nilalabas niya ulit yung usapin sa pagnanakaw. Kasi unti-unti na hong natatabunan ang malalaking isda. Ang hangad ng taong bayan, excited sila na makulong yung malaking isda. Pero wala hanggang ngayon sa ICI, blanco. Blanco. Pumunta lang isang beses, nagtatawa-tawa doon, naging ngiti-ngiti doon. Executive session, tinanggap. Tapos ang usapin. Ganun lang sila kabilis magtago ng mga bagay-bagay. Malaking pera, malaking maleta, bilyon ang usapan, trilyon ang usapan. Pero ang nakulong yung kakapiraso at naghayag pa na si Diskaya. Di ba? Yung mga maliliit na isda, yung dili sap-sap na sinasabi ika nga. Asa na yung mga the big fish, asa na yung sinasabi ng Pangulo na may makukulong.
asa na kayo? Pilipinas, bagong Pilipinas. Bago tayo sa mga balita, umalmang isang mambabatas matapos tawagin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na chismis lamang ang mga ulat na may ilang miyembro umano ng gabinete na sangkot sa DPWH insertions ng budget noong 2025. At ayon sa mambabatas, hindi masisisi ang publiko kung nawawalan na ng tiwala sa gobyerno Tama. dahil sa korupsyon. Mean Corvera sa balita. Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Office Yusek Claire Castro Ako yan. na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga cabinet officials. Pero ayon kay Lacson, masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga aligasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang investigasyon bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador Buti nga, nasoplak itong nasoplak. Anong babae? Ang pangalan yan? Hindi ko kilala yan. may mga mahalagang ebidensya na magpapatunay na may nangyaring insertions sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan ang testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Babala ng senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko Tama. dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubreng palpak, substandards at mga ghost flood control projects. Hindi rin anya Ako mukhang bumabaligtad na. Dagdag pa lang senador na hindi mapipigilan ng taong bayan. Naku. Umpisahan nyo na pagbaligtad. Nakakaamoy na din ata kayo eh. Bakit? Nakakaamoy na sila dahil may ratings na naman. Negative 3. 3 na lang ata yung trust rating. Tapos negative pa ba? Itong trust rating ni Pangulo ng Pilipinas, 3 na lang. At parang ilang percent ba yung kay BP Sara? Nasa akin pa ba yun? Nasib ko ba yun? Oo, titignan natin baka mamaya ilang percent pa ba yun? Nakita ko yun sa post Wala na ata. Nasib ko ba yun? Wala na. Nako, wala na, sumadsad na ho yung Pangulo nyo ng 3% na trust rating. Agoy. Iyakan na. Tuloy. masisisi ang iba't ibang religious group at mga organisasyon bakit nagsasagawa ng mga protesta dahil yan sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. May Corvera para sa Yan, totoo naman lahat yan Kaso hindi ko lang alam kung ano mangyayari. Kasi kung ngayon kayo magbabaligtaran, tapos na ho ang pelikula. Hindi na kayo pwedeng bumaligtad. Diyan na kayo sa pwesto nyo. Babaligtad pa kayo. Para saan pa kilala na kayo ng taong bayan? Ito, paano nga ba mapapauwi si Saldico? Tahimik na ngayon patungkol sa video Pero, siyempre, ang tanong dyan, paano masisimulan ang investigation sa flood control kung hindi lalabas si Saldico? Diba? Totoo nga naman. Wala na ingay. Wala si Interpol para hanapin si Saldico. Ano to? Sarsuela lang lahat? Kaya hindi si Senator Marcoleta at nagtatanong din. Oo. Pasok. Sumawasan sa ICI. Yung ICI mukhang naubusan ng member Kasi si Pahardo mag-resign na rin. By Pahardo, Magalong, Singson. Mukhang, Ilan na natira? Andy Reyes lang natira. mukhang pilihan nila para maitigil. Yan Ano ba? Ako sa bagay. Hindi nga kasi, kagaya ng binabanggit natin, ang nangyari, masyadong maanomalya ang problema na idinulot ng flood control na yan. Ngayon,
siguro sa kabiglaan ay hindi nila malaman kung paano na nila ngayon ihinto. Kung ihinto nga nila, paano nila ihinto yan? Nang walang... mabuti pa kami. Palagi ko sinasabi. Ako nakagawa na ako ng report eh. Oo, yun sa inyo po. Oo. Kahit ano pang mangyari dyan, basta kami, nakagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang buwan, ano? Oho. At maging nung panahon nung pumalit sa akin. At sa akin palagay, sapat na yung nakita ko. Maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti, paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito, di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi na, parang walang hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Yes po. Kaya nga nag-imbestiga. Yun ba yung gusto nila? Kaya ako tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. Tama nga naman. Sinasagot ko lang yung tanong mo bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan ba tayo pupunta? Paano ba isasara ito? Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o hinto mo na. Ganun. Diba? Ang dami nang nagsasalita ngayon paano mo pa uuwiin si Saldico? Wala na. Yun lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Ayun na nga po. Wala Paano uuwi yun? At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Ilang taong interesado sa kanya sa dami ng nalalaman niya. Totoo. Yun, nakita nyo na. Yun ang malaking katanungan. Pero yung mga banat nila na na mga pasakali nila na wala naman talagang lumalabas dito, parang gusto na i-period na yung usapin ng ICI at itong flood control. Hindi pwede. Exciting part yan. Yan ang hinihintay ng taong bayan na makulong yung the big fish. Lalong-lalo na, siyempre si Balulong. Diba? Ngayon, mapunta tayo sa usapin dito kay Atty. Topacio. Ano ang malalaman at alamin natin kung ano yung usapin patungkol kung sa halimbawa, ombudsman, tinawag na double standard. Ano yun? Hindi pa natin gets kung ano yung double standard. Kaya nga alamin natin. Alam nyo, Madriaga, isang tao, ini-entertain ng ombudsman. Yun na. Etong kay Martin, sinabi noon ni Diskaya, sabi ni Saldico, yun daw pera ay para kay Martin. Although hearsay yun. Okay, granted, fine. Under oath naman yung statement. So, what do we expect from the ombudsman? Tama nga na. So, yun ang nagiging problema po natin dyan Lahat ng institutions natin, kinokorrupt, pinanghihimasukan ng Pangulo. How? Yung last bastion, yung huling sumbungan ng bayan, ombudsman, nilagay pa niya. Let's not use any words. Nilagay pa niya, tuta niya. Pati judiciary, pinanghihimasukan na niya. Can you imagine? The ombudsman and the president being one in saying, bago magpasko, may makukulong na. Mr. President, Mr. Ombudsman, hindi po kayo nag-i-issue ng warrant Hukuman po Are you telling us, kontrolado nyo rin yung hukuman na pag sinabi yung bago magpasko, may warrant? Teka, nakakabahala na po yan. Tama nga naman. Huwag lang love life, Opo, sir. Opo. Alam ko lang. Sir, being the deputy spokesman ng party,
may update po ba regarding sa status ni Senator Bato? Kasi Senator Robin Hood ay sinabi, sa payo niya is huwag kang susuko sa banyaga. And how about the party, sir? Anong stand? And sabi ng DILG, alam nila kung nasaan si Senator Bato. May suporta rin po ba ang partido kay Senator Bato ngayon? Definitely. Senator De La Rosa is a ranking member of the PDP and he's one of the 3 senators. However, with respect to the legal recourses available to Senator De La Rosa, I think the best person who would be able to answer that would be his legal counsel, Attorney Israelito Torion. With respect to the pronouncements of Senator Padilla, I think we have to defer to his Chief of Staff, Attorney Philip Jurado. Pero kami po sa PDP, we condemn this latest efforts on the part of the government to neutralize another member of the opposition by again surrendering our sovereignty to a foreign entity. Yeah. And the PDP is willing to extend all the assistance within its power to do in order to assist Senator De La Rosa with this problem. We are solidly behind Senator De La Rosa. Para sa amin po, isang malaking kalapastanganan sa soberanya Tama. at kasarinlan ng Pilipinas itong pinaggagawa ni Ombudsman Boying Rimulya na siya ang naglilik nitong ICC warrant. Alam nyo, nakakatawa itong si Rimulya, talagang double standard eh. Kapag may isang tao, katulad niyan, na si Madriaga, relax na lang partner, alam ko umiinit yung ulo mo pagka na ano ang pangalan ni Madriaga. By the way, sinabi sa akin ni Yvette na talagang total na yung commitment ni De Lima kay Madriaga. In fact, she was quoted to have said in effect that she has spread her wings to let him in. Sabi niya, I'm taking him under my wing. So she has spread her wings to allow Madriaga to enter her wings. Grabe, no? Ibang klase talaga. Pag mga gustong makaganti, ay gumagawa ng paraan itong si Ramil Junel. Makakauwi na ba si Tatay Digong? Yan ang malaking katanungan. Dating Pangulong Duterte makakalaya at makakauwi. May question mark. Ano kaya ang ibibigay na balita sa atin ni Attorney Delgra? Kasi alam natin na pumunta siya sa The Hague at para bumisita kay Tatay Digong. Kumustahin lang naman namin, ano bang balita po ninyo sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa ICC? Kumusta po ang kanyang pagdiriwang ng Pasko? Mukhang malungkot kasi nasabi na po. Actually, I was there about first week of December and we were already told na walang bisita sa panahon ng Pasko at New Year. Kaya buti na lang din na may mga membro ng pamilya, the latest of which was I saw Kitty Duterte there at The Hague, no? Nabisita niya yung papa niya. 24 pero walang bisita ng 25, sa 26 siguro makakabisita na naman pagkatapos ng Pasko. Opo. So yun po yung kalagayan niya pagdating sa kung ano yung pagbibisita sa kanya. Pero mayroong panawagan din po na yung abogado niya ay recall, si Attorney Kaufman was saying na kung meron kayong ipapadala ng mga Christmas greetings, pwede nyo ipadala sa kanya para mabasa niya, no? Kahit na gaano karami yan, aabot din yan doon sa detention facility where he is staying. Opo, hanggang New Year ho ba? Hindi po pwedeng bisitahin ang dating Pangulong Duterte doon po sa ICC dahil holiday nga. Pagkaalam ko po yung sinasabi nating holiday, yung Christmas at saka New Year. So in between that, pag wala pong holiday, pwede pong bibisitahin. Depende po sa schedule. Kasi meron pong schedule tinatalaga yung detention facility. Okay. At hindi po yung buong araw
na pinapayagan ng pagbibisita. Meron pong oras sa pagbibisita doon sa kanya. Opo. So hindi naman po ito first time talagang ganyan po yung naging ang kalakaran ng ICC. Pagdating po sa mga yung mga gustong bumisita, yung visitation arrangements po nila pagdating po ng Pasko at Bagong Taon. Well, probably because this is the first time na umabot talaga yung pagdidetine ng dating Pangulo sa Paskong ito. Kasi if we may recall, March 11, kinuha po siya at dinala sa Hague. So ito po yung unang Pasko and hopefully the last pagdating sa pagdidetine sa dating Pangulo. Opo. Pero maaari ho ba ninyong maituring din yung issue ng karapatang pantao, yung hindi po pagpapahintulot ng family visits po tuwing court holidays, attorney? Merong minimum in terms of human rights. Kahit na dito sa ating bansa, meron ding pagbibisita na karapatan ng pagbibisita sa mga detine dito. So I hope the ICC would also have that same human rights, the same rights afforded to detainees in their facility. So hindi lang po yan. Alam po natin na dito medyo maluwag ng konti pagdating sa hindi lang pagbibisita, kahit na yung pagdadala ng pagkain galing sa labas, lalo na yung mga pagkain na gustong-gusto ng detained person dito sa atin. Pero doon po, hindi po pinapayagan yung mga pagkain na gustong-gusto ng ating dating Pangulo. Naku, bakit kaya? So yung pagkain lang po ng detention facility ang kinakain niya. Opo. Yun ang pangit, di ba? Bakit? Hindi naman sana si Tatay Digong sa ganung pagkain. Kaya ICC, bubuwagin na kayo, Makakasuha. Kinasuhan na ata ng Russia, no? O, kayo naman nakakasuhan. Kaya hanggang sa muli, kung mabuti sa video natin ito, like and share. Bye-bye!